Napapakamot naman ng ulo ang ilang kabataang dinapuan ng kuto ngayong tag-init. Kung paano po yan maiiwasan, alamin sa frontline report ni Elaine Fulgencio. Panay ang kamot sa ulo ng batang ito. Ang salarin, ang kuto, na malamang ay nakuha lang daw niya sa kaklase. To the rescue naman ng kapitbahay na si Irene na matyagang inaalis ang kuto at lisa sa ulo ng bata. Mahirap na raw at baka mahawa pa sa kutong anak niya na kalaro ng bata. Sinusuyuran po. Tapos kinukutuan, tinatanggal yung lisa. Kasi Makati ata yan. Mahawa rin kasi yung bata. Ang pediculasis capitis na karaniwang tinatawag na head lice o kuto ay maliit na parasite na sumisipsip ng dugo sa anit kaya kumakati ang ulo. Mabilis mangitlog ang mga kuto lalo na kung mainit ang panahon. Sa loob ng 6 hanggang 9 na araw, ang itlog o lisa ay magiging kuto. Ayon sa eksperto, madalas magkakutong mga batang edad 3 hanggang 12 taong gulang. Nakukuha ito sa pagdikit ng ulo o panghihiram ng suklay at sombrero ng taong may kuto. Hindi ito dapat baliwalain dahil posibleng mauwi sa bacterial infection ng sugat dulot ng pagkakamot ng ulo dahil sa kuto. Peligroso rin daw ang paggamit ng gas para matanggal ang kuto. Hindi yung gas yung makakapatay sa kuto. Magiging tool lang yan para mabilis na matanggal. Ang skin mo pwedeng magkaroon ng reaction sometimes. And then of course, kapag nasa area ka ng medyo may naninigarilyo konti, pwedeng magliyab yan. Kaya ang suggestion po natin, huwag gamitin yung gas kapag kayo ay magtatanggal ng kuto. Mas maigi raw na gumamit ng langis at suyuri ng buhok para mabilis itong matanggal. Hindi rin dapat tinitiris ang kuto sa mismong anit dahil mas kakalat ang itlog. Pwede rin gumamit ng shampoo na pamatay ng kuto. Para iwas kuto, maligo araw-araw. Gumamit din ng sariling suklay at tuwalya para maiwasang mahawa ng kuto ngayong tag-init. Tinawag namang kalokohan ng ilang netizen ang hirit ni dating Health Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Janet Garin na wag na munang mag-underwear ang mga babae kung nasa bahay lang naman. Hindi raw napapanahon ang suggestion ni Garin. Pero giit ng kongresista, prone sa fungal infection ang intimate area ng babae kapag pinagpapawisan. Wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear. Kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, yan ay perfect petri dish para dumami yung ating fungi, yung Candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makates. Sinagundahan ito ni Health Secretary Ted Herbosa sa pagdinig sa Senado. May moisture dun sa ating private areas of women, so it can lead to candidiasis or itchiness doon sa kanilang genitalia. So may basis naman po. Pero kung hindi naman komportable na mag-go commando o no underwear sa loob ng bahay, may iba naman raw alternatibo. Mag-cotton underwear because it also does not trap moisture. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.